Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang ina pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo na manggagaling po syempre sa Panginoon, kay God, sa mga divine, sa Holy Spirit, angels, archangels, ancestors, spirit guides, um, universe, elementals, and sa mga animal spirits. Okay, so by this time, syempre, ating muna, bago tayo mag-start, syempre, nasa ko muna magpasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, maraming salamat po. And again, pasensya na po, hindi po ako nakapag-reading yesterday at medyo busy po. And marami po akong ginagawa dito sa Alpha. So now, para po sa kaalaman ng lahat, sa mga baguhan po dito, ako po ay spiritual tarot reader at isa rin pong manggagamot at nagre-ritual din po tayo. So ako po is more on baklasan po pagdating po sa pag-ritual, which is baklas ng kulang, gayuma. Ganyan po tayo. And sa kung ano pa, basta wag lang po gayuma at wag na pong magkulang. Okay, hindi po ako yun. Okay, so sa mga interesado po, andyan na po sa description box sa aking contact details. Okay? So now, since ilang months na rin ano, na parang medyo tahimik ang love life or medyo parang wala tayong reading about sa love life. So ngayon pupukuha po tayo na for some na parang problemado sa pag-ibig, kahit na ngayon ay Mayo, dapat na naman ang enrollment is pumapalo na naman. So ang mga magulang is busy-busyhan na naman. Okay, so ngayon po is kukuha tayo ng message from the spirit kung ano po yung ano po ang meron sa inyo. Kung ano po ba ano yung lalabas, kung ano meron sa person mo. Ikaw is reading na. Sabay ganun. Okay, so tinan natin. But before that, syempre, ano muna tayo? Mag-pray po muna tayo. Sa Diyos na masalangit, mahal sa mahal na Biro Maria, mahal sa Panginoon, paspasan po ninyo, napakalakas sa Panginoon, banal na banal na Espiritu, ang mga tagapagkinig para po sa kanilang kaligtasan. Kami po ay inyong bumigyan ng kaligtasan, inyong po sa kapahamakan, disgrasya sa kuna at pagkakas ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan na po na may karamdaman. Naway pagkalooban niyo po sila ng panibagong buhay, panibagong pag-asa na sa tunod po ay maisagawa nila ang kanilang mga hangarin po sa buhay, mission sa buhay. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, sa sobrang init po ngayon, at sobrang tirik ng araw ngayon sa totoo lang. No, kung makikita niyo lang po ako dito, talaga pong pawis, no? So, umpisa na po natin. Parang ginigisa dito. Anyways, so tingnan po natin. Siguro kukuha ako ng isang tarot card. So, baka po maglipat na po ako dito. Baka by Saturday, lipat ko na po dito yung mga gamit ko from Salas. Actually dito, mas may peace of mind po ako dito sa side ko kasi sa loob nga po may padaan-daan doon. May padaan-daan, dito po wala. Pero may ingay, no, mga players ng computer shop namin. So, dito na po tayo medyo mag-a-adjust. No? So, lalaksan ko na lang po ang aking pananalita para po hindi po kayo mag-istorbo. But here, kung mapapansin nyo, ewan ko kung naririnig ko po yung ano ng electric fan ko. Yung, ano ko lang kasi ito yung clip fan. Nandito. And ito yung nasa harapan ko. Ang init. Sobrang init. Yung kinikip ko pupula. Anyway, so tingnan po natin kung ano yung energy na meron po sa inyo. And again, sa mga baguhan po, no, at ang gusto niyo po ng langis, so meron po tayong langis na panggamot at pangontra po sa kulang, parang nasusukat kayo. Okay, ito po yung naiinom. No? Ito po is, kaya po ito is panggamot po talaga. Okay, kahit po ano yan, physical, spiritual, mental, emotional, pati po financial, hagip po nito. Okay, ayan po yung maliit. No? Pero may malaki po tayo, pero ang ginawa ko po, ito po yung hindi ba po pwedeng ilagay ko sa, ito po kasi is my personal use. So this is sample. No, na
sabihan niyo lang po ako kung gusto niyo po magpagawa ng ganito. Ito po kasi is pangkalahatan na po talaga. As in pangkalahatan. Okay, pangkalahatan. Kasama na po ang pagrebuelta dito. Ito rin po yung pwedeng inumin. Depende po sa kaso ninyo, depende po sa sakit ninyo. May instruction naman po ako. And ito po is, meron po siyang kasama po mga orasyon no, sa loob. Ayan. Meron po siya. And meron din po itong kasama nga black tourmaline. So again, ito po sinabi ko noon is pre-order po to. Kasi po hanggat kumpleto pa po yung gamit ko dito na panangpak, sabi ko nga po nung mga last, mga ano ko is makakagawa ko po ako ng apat. Ganun. So, lang po kayo. Okay? And sa refill, actually refill, ito po yung refill niya. Ito po yung refill niya. Pero again, sa mga hindi po kaya maka-avail ng refill, though ito po is mababa, mababa po syempre ang presyo dito. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung mapapanood niyo po yung mga nakaraan kong video, pero po pinanggalingan to. No, na kulang lang po dito is mga herbs. Pero kung tutuusin po, pwede naman po walang mga herbs. No, pero mas maganda po kasi talaga yung na-maintain. No? Kaya po may mga herbs dito. So yung mga ganyan po, kung halimbawa kung bumili kayo ng ganito, at paubos na, halimbawa hanggang dito na po yung langis nyo, magluto na po kayo ng langis ninyo. Mas maganda po yung kayo ang magluto kaysa kung bumili kayo sa labas. Kasi po, ang iingatan po natin dito is yung energy na nanggagaling doon po sa nagluto, sa naghalo ng langis. Unlike kung ikaw, syempre kung ano po yung intention ninyo na dadaling ako dito, ah, maaalisin natin sakit ko, kamalasan ko, yun, mga ganun. So, pag sinali niyo po yun, magmi-mix po yung mga dasal ko at yung mga, yung kung ano yung meron po sa garap na, sa bote na yun, sa langis na yun, and yun sa inyo po. And, ito naman po yung black salt na sinasabi ko sa inyo. No? Ito po is, actually, ang laman po talaga nito is ganito. Nakita ko lang po sa inyo para po may idea kayo. Okay? Ay, eto. So, ito po talaga yung itsura niya. Ito po is medyo tumigas na rin kasi type di ba tumasa. Kasi po ano to, may oil. Nilagyan ko na po ng oil to. Hindi po siya literally na talaga parang black salt na as in powdery. Ito po yung binabaran ko na rin po ng langis to. So kaya pagka ito po, ang laman nito, ganito po. Ganyan po siya. Pero nilagyan ko na rin po siya ng oil galing din po sa mga uh, formula ko. Sa mga tinimpla ko. Okay? So, yan naman po is for external. As in, pamahid po sa labas. Especially po, kaya po may oil siya. Kaya po siya may oil. Kumbaga, ito po yung kakalugin nyo lang po ito para mas maging pero concentrated na po ito. No, so, ganyan po siya. Ito po yung mga pinapahid ko sa mga, halimbawa po masakit ang ulo. Parang ito yung pinaka-vicks ninyo. Kasi pang external lang po talaga siya. Mabigat ang ulo nyo. Kuha na po kayo nito, kahit nyo. No? Tapos kung mas maganda po, kung itatandem na po ito, tsaka to. Kasi meron kayong pang-internal, meron kayong pang-external. Meron kayong pang-inom, meron kayong pang-haplos. Yung ganun po. Okay. So, let me know na lang po kung ano po yung mga gusto nyo. And again, sa mga mag-a-avail po niyan, kailangan po, meron kayong time na para po magpagamot. Kasi gagamutin ko po muna kayo, and then yan po yung gagawin nyo pang-haplos. Online man po, or uh, walk-in. Okay? So, let's see kung ano po ba yung energy nyo for today. What's your energy for today? Okay, so we have the King of Pentacles as your first card. Okay, so let's see what else. Grabe pa, di pa digmaan sa init. As in digmaan ito. Okay, so what else? Baka po mag-live ako. Temperance. Second card. So, relax lang. Eh, huwag ka mag-panic. The Tower. 12 swords. And the bottom of the deck is the Ten of Cups, Two of Cups. Ten of Cups. Okay, so dito sa Ten of Cups is
sometimes parang kailangan mo talagang ano, no? Meron ako mga reading ng mga nakaraan. Parang kailangan mo talagang siguro mag-bonding, no? Since ito is about uh, love reading, so it's about the couple, relationship, ganyan. So, ang kailangan niyo po dito ng person mo, asawa mo, ng boyfriend mo, is to have more time to spend. No? Mag-bonding kayo, alam mo yun, bakasyon, kung mga kailangan, kung may budgets, ay, kalog. So, bakasyon is pinaka-the best na suggestion na may ibibigay ko sa inyo. Okay? So, parang ito rin yung, actually, hindi lang about relationship ang magbe-benefit dito eh, na magkakaroon kayo ng uh, time together. I mean, na magkakaroon kayo ng time together and nandito yung siguro nagiging ano yung relasyon ninyo. Hindi lang naman ito about sa relationship. It's all about energy mo din. Siguro meron kang mga nararamdaman na hindi maganda dito sa person mo, like iinis ka, or maybe too much busy kayo sa isa't isa sa trabaho, mga ganyan. Or parang napapansin mo, parang ini-ignore ka na, parang ka na lang statwa dyan, mga ganon. So, try mong ayain. Try mong yayain tong person mo na 'to. And siguro ito rin yung nagiging reason kasi nga andito yung negative energy mo which is an inis, no? Or parang yan, ini-ignore ka. So parang kahit anong sipag mo, kahit anong pukpok mo sa trabaho, wala ka pa rin energy. Alam mo yung gusto mong magkaroon ng ano, yung tinatawag na kilig factor. Parang gusto mong bumalik dun sa dati na meron kayong laging spark or ganun. No? Parang girlfriend na pagdadaanan, mga ganun. Gusto ko ng mga ganun. Parang up to now, siguro, for some of you dito, pagpalagay natin may mga 2 decades na kayo, 1 decades, which is 10 years or 20 years na kayo, pero still naghahanap ka ng attention. Still naghahanap ka ng aruga from your person. Mga ganun na siguro nga, andito na yung time na talagang kailangan yung especially po sa may mga anak na talagang gustong-gusto nyo syempre ma-achieve no, yung mga goal ninyo para sa mga chikiting patrol. Pero, hindi nyo napapansin, nawawala na po kayo ng time sa isa't isa. Or even ikaw sa sarili mo. Diba? So, ang kailangan nyo po talaga dito is time. It's time really to relax, no? Bago pa, no? Bago pa totally no, na ma masira no, yung relasyon nyo na dahil lang sa wala kayong attention, wala kayo sa oras, wala naman ako nakita actually mga fights dito. Wala naman lang lumabas dito na parang nag-aaway kayo, ganun, wala naman. Sumobra lang. Yung hindi niyo papapansinan. Parang, parang okay na yung nagsasama kayo sa isang bubong pero wala nang usapan. Alam mo yun, parang siguro for some of you, nagkakatabi na lang sa pantulog. Ganun na lang. Tapos papasok ulit bukas, trabaho ulit kayo bukas. So, walang time. Pero wala naman din ako nakikita dito third party. Wala pa. Wala pa sa ngayon. But, andito yung parang ah, may confusion ka din. No? Kung itutuloy mo ba itong, kung ano ba, magkukwita ba ako sa trabaho to? Magkukwita ba ako as, maybe for some of you, a tarot reader, or a healer as well, or maybe meron kang ibang task or career, ano, i-give up ko na ba to? Para bigyan ko naman time to yung jowa ko. May mga ganun ka na ngayon. So, again, bago ka mag-desisyon, bago ka mag-isip ng ganyan, mas maganda po yung mag-spend muna kayong dalawa lang. As in, kayong dalawa lang. Mag-usap kayo. Mas maganda po yung mag-uusap kayo, yung be transparent, para po hindi kayo magkaroon ng, as in, alisin niyo po yung wall, alisin niyo po yung boundaries. No? Masaktan na siya kung masaktan, tanggapin mo. Then afterwards, parang syempre nagkabugahan na kayo ng sama ng loob, okay na ulit, doon yung medyo mananahimik kayo for a minute, or maybe for an hour, pero after a while, doon yung marirealize and kailangan may magpakumbaba sa inyo. Then, settle nyo para magkaroon ulit, para pagbalik ninyo ng bahay ninyo, hindi na kayo katulad ng dati, na para kayo pareho mga display lang, both parties. No? Ikaw, asawa mo parang ganun lang, parang robot lang, parang parang display lang, and sa asawa mo, ikaw din, parang display ka lang. Di ba, ganun, parang, ano ba to, pagka kailangan mo lang ng ganito, saka ka maghahanap.
I mean, kakausapin ka kasi may hinahanap ka. Pero after that, wala na. Mga ganun. So, let's see. Kung ano pa. So, actually, dyan tayo magka-highlights, no? So, parang more time you need to spend together and kailangan nyo rin pong balansehin. And yung temperance mo, kailangan mo rin. I mean, yung temper mo, is kailangan mo rin uh, balansehin. Okay? So, ano ba talaga ang meron dito sa person mo? Let's see. So, we're going to use the oracle card. And again, this is ano no, kung sino po yung gusto I mean, medyo mahina po ang dating ng audio ko. Kasi wala po dito yung speaker ko. Andun nga po sa loob. So, I'm just using my laptop. So, hindi ko pa po nga po nasi-set up to. Kasi nga, try ko lang naman po. So, gamit na po kayo ng headset. Or, pindutin niyo po yung CC, yung caption, para po mayroong subtitle na lumabas. May subtitle naman po yan. Okay, so para po kahit hindi po kayo nakinig, at least nababasa po yung mga sinasasabi ko. Okay? Okay, so mainit ang ulo, mainit ang panahon. Ha? Relax lang. Huwag na kayo makonsabi kung mahina pa ang audio ko. Anyway, marami na akong paraan. Okay, so what's the truth sa person mo? Person mo ba to o ikaw? Parang ikaw to eh. Kasi ikaw yung naghahanap ng attention, di ba? It's you. This is how you feel. You're not happy anymore. Hindi ka na masaya. Wala na yung happiness. Maybe sa relationship talaga wala na yung tabang ka na. Tabang na tabang na tabang ka na. Ayan. Okay, so parang dito for some of you. ah, siguro meron ka, siguro ito no, para sa mga nanonood ngayon, nakikinig. Either sooner or later, or maybe for some of you is meron na pong natanggap na hindi maganda na balita, or maybe may mga napapansin ka na hindi mo gusto talaga no, sa mga nangyayari sa inyo na personal, ang partner mo, na sa couple. Kasi andito yung ano eh, gusto mo na talaga na separation. Parang ito yung way mo kung ano ba talaga ang mangyayari sa'yo. Parang hindi na enough for you kung parang magkakaroon pa ulit kayo ng bonding. Parang siguro many times mo na rin sinabi or ginawa to na magkaroon kayo ng bonding or maybe with this person lang or with your family, with a gang, with a group, with friends. Parang wala lang. Parang wala nangyayari. Parang ganun lang. Parang ang tingin mo nagpapakita tao na lang ng person. Ito yan eh. Parang may papasok sa isip mo na, mahal ba talaga ako dito? Or kailangan lang ako dito? Iba po kasi ang mahal sa kailangan. Oo, tama. Pero yung mahal sa kailangan. Ang mahal po kasi gumagawa ng paraan ang tao para po maibigay yung best sa minamahal niya. Sacrifices, which ikaw ang gumagawa. Pero yung person was not. No? Yung mga ganon. Then, kailangan, in a way na, halapitan ka lang nito, magpapakita ng mga sweetness, magpapakita ng mga kung ano-ano, just to please you. Kasi may kailangan siya. Pag pinlis ka niya, pag nilapitan ka niya, nilambing ka niya, matakot ka na. Kasi may kailangan lang siya sa'yo. Then after niya makuha yan, wala na ulit. Pauuhan ka na ulit. Tama. So iba yung mahal. Minsan tanongin mo rin sarili mo, talaga bang mahal ako nito asawa? Talaga bang mahal ako nito boyfriend? Or kailangan lang niya? Ando ka na sa ganung point, actually. Pero tanongin mo na sarili mo. And yun na yung sinasabi nga dito, feeling like shit. No, talagang parang pakaramdam mo, as in tae ka na lang. As in parang wala. Maybe wala na rin siguro yung affection, the passion, wala na rin. Kasi hindi para sabihin to. No? And that's why andito yung parang, yung sadness is nandito. Pero, sa nakikita ko naman dito is parang, alam mo na to eh.
or maybe, inutay ka naman ng panahon. Ang dami mong sacrifices, maybe some of it smarter na talaga yung tawag. Pero andito yung talagang, alam mo na yung mga alam mo yung katotohanan behind the scene. Pero andito yung talagang ikaw naman ang gumagawa ng pamamaraan para ma-save no, yung relationship nyo or maybe the family. So, andito yung, laging ikaw yung nag-give. Sa relasyon, yes, oo. Kailangan po talaga is may give and take. Pero, hindi ganun na nangyayari sa'yo. Kawawa ka dito, girl, boy. Kung sino ka man, no? Bakit ganun? Anything else? Ano pa ang meron sa'yo? Okay, anyway, doon sa person mo, ano ang meron? Anong nararamdaman naman niya towards you? Bakit ganun siya? Parang, kampante ba tawag doon? Or tuod? Si, ano? Wala na sumagot. Ano ang meron sa person mo? Bakit gano'n na lang ang treatment sa'yo? Although it's not cold, but parang ignorance or ignoring you, ghosting you. Ganun. Anong meron? Bakit? Ganun yung pakikitungan niya sa'yo. Massive regrets. Nagsisisi siya na napangasawa ka niya. Nagsisisi siya na ikaw ang nakilala niya. Nagsisisi siya na ikaw nakarelasyon niya. Nagsisisi ba to na ikaw ang kanya pinakasalan? Ganun ba? Tama ba ako? Or what? No? Maingay. Okay. So, hmm, parang dalawa to. Ha? Either, okay, andito na tayo sa part na, for some of you naman, kasi tumapat po si separation dito or realization sa massive regrets na card, which is here. Um, this is a massive regrets. So now, for some of you, itong person mo, since siya yung topic natin ngayon, active din ang pagsisisi nito na nagkaroon kayo ng separation. Ito yung sa mga nagkahiwalay na napikon ka na, punong-puno ka na, ginagayway mo na yung puting bandila. Puti ba? Surrender ka na eh. Yung ganon. Ayoko na. Ayoko na. Yung mga ganon. So, nandun ka na sa part na yun. Kasi, dito nyo lang na-realize, totoo naman po yun, minsan talagang kailangan natin palatugin. Yung mga ganyan. Kasi dito nyo lang po na-realize na ang dami niyang flaws, ang dami niyang pagkakamali na nagawa sa'yo. And, nasaktan din siya. Talagang, in a deep regret talaga to. As in talagang sising-sisi siya sa mga pinagagawa niya sa'yo, sa pagbabaliwala sa'yo, yung gano'n. So try it, no? Try it. Huwag ka magkapakamartir. Try it. Try to leave him or her for a while. Parang pahinga ka lang, siguro mga 3 days, 4 days, or 1 week. Hindi naman totally stop po. Hindi naman totally talaga makikipaghiwalay ka. Just try na what if kung yung presence mo is mawala sa bahay. No? Try it. Try mo lang. O, pero I know for sure na hindi mo rin naman kaya. No? For some of you, hindi kaya na mahiwalay dito sa person mo or masira ang family. Meron po kasi dito mga nanonood na still, since sa Catholic, no, as a Christian, is nandito po yung talagang ano tayo family oriented and talagang andito yung as much as possible, as long as tayo po yung nakakabit sa Panginoon, hindi po tayo basta-basta bibitaw. Kasi po for me correct me if I'm wrong, pero iba-iba po tayo ng pananaw sa buhay, ng opinion sa buhay. Kung makikipaghiwalay po kasi ako, if ever na ako po yung nakaka-experience sa ganitong klaseng tao, uh, papatulan ko na lang po no, pag ghosting. As long as wala naman pong abuse, mentally, spiritually, I mean, parang masanay ka na lang. Mga ganon. Pero kasi po, ang hirap din po kasi ng broken family. As long as nandun po, no, hindi po nang babae, hindi po nang lalaki si person, okay naman po yung financial, ganon. So, if more on parang time ang hinahanap mo, God knows, no? Or parang i-raise mo kay God yan. Surrender mo rin kay God yan. Na magkaroon kayo ng time together, bigyan na po kami ng ganito. Idasal po ninyo. Huwag pupurihin mo to. Kasi the more po na gano'n, parang mag-iipon lang po eh. Wala po mangyayari. Hindi po magkakaroon ng growth.
Okay? So, yung mga request niyo, for me, it's selfish. Pagka inuna niyo po is yun sa inyo na ayoko na, parang sakal na ako, parang punong-puno na ako. Kailangan ko ng huminga. Kaya nga dito is pinaka-the best. Sabi nga sa unang nating tarot reading kanina, invite mo yung person mo. Mag-spend together kayo, bakasyon kayo, mag-check-in kayo, mag-park kayo, mag-beach kayo, ganun. So, basta kayong dalawa lang. And then, mag-usap kayo. No? Ganun. Kasi nandito ka na sa point na gusto mo talagang hiwalayan tong person. Bigat na bigat ka. Okay, first storm. So, ito yung possible na mangyayari sa kanya, no? Once na talagang iwan mo to. And I know, expected mo to. Maybe this person, of course, is weak. Pero, parang hindi rin niya kaya na wala ka. Pero hindi niya rin kaya gawin na bigyan kanya ng time. Ang gulo, no? Parang ganun. Kasi andito yung ano eh. Talagang magkakaroon kayo ng, parang end of the day talaga ang bagsak ng separation. Parang maghihiwalay at maghihiwalay kayo. Maghihiwalay kayo. Pero, andito yung babawi siya. Dito yung babawi siya kasi parang ano na rin to eh, tinatamaan na rin ang consensus. Because of, dito nga ay massive regrets, no? Andito talaga na mali naman talaga yung mga pinagagawa niya. Pakikitungo niya sa'yo. Mali. So, marirealize niya rin. Okay? Anything else na meron dito sa person mo? Tingnan natin. Kung meron ka. Feelings. Fake busy. Yun. Nagbibisi-bisihan siya pero wala namang kakararakan yung mga ginagawa niya. Yung ganun. No? So, alam mo yung tipong imbis na ikaw hulmahin, imbis na ikaw ang trabahuhin, imbis na ayusin ang problema ninyong mag-asawa or boyfriend, ganyan. Sa relasyon is andito yung parang bisi-bisihan lang siya. Ito yung isa sa nagiging, ito yung isa sa parang uh, regrets niya na napakalaki. Kasi nagpaka-busy-bisihan siya sa wala namang kararakan. Kaya wala siyang attention na ibinigay sa'yo. So there's a time o darating yung oras na talagang babawi-babawi sa'yo. Uutuin ka ulit. See, there's a trap. So, yun yung ano, parang uhulihin ka niya ulit, no? Yung mga yung mga kiliti mo, syempre mag-asawa kayo, mag-jowa kayo for how many years. So, andito yung talagang alam niya kung ano yung alam niya yung mga gusto mo. Na ibibigay naman niya. Kahit kahit ano bigyan ka ng bulaklak ng makahiya, naku, bibigay ka dahil. Ganon mo siya kamahal actually. And mahal ka din naman ito. It's just that maybe meron to kinahalikan ngayon. Especially mga mga games, like ano to, FN, Code, ano pa ba, Scatter na yan, Mario Jose. Yung mga ganyan. So, ayun. Siguro for some of you, iniisip nyo may third party. Na para kasi wala nang time sa'yo. No? Maybe for some of you, gano'n ang iniisip. But let's see kung meron. Baka mamaya kaya tabang sa'yo, kaya cellphone na rin na dinudot niya. Yung pala may nag-aabil ng mga messages doon. Malay mo ba? Kilaso ng utak. Sorry. Anyway, tingnan natin. So, pala po tayo ng mga ilang cards. Oh, sorry. Pero salty kayo. You have this soul connection. You have the soul contract. So, parang ganyan lang. On off lang kayo. Parang pull off lang. Hindi na magkikibuan for a while. Tapos, boom. Ano. So, maglalaro na ulit kayo niyan sa bed. Mga tipong coffee cup. Actually, yun talaga eh. Parang, maybe, talagang kailangan niya lang talaga umupo sa isang tabi, usap. Kasi ito yung, alam nyo ang ending, pawis ko. Ang ending nito is, may katangang kahit pumuti,
ang buko. Yung ganun, ni Ray Valera. Shout out kay Ray Valera. Yun. So, ganun kayo. Tiisan talaga. May ganun talaga. Siyempre ako, nagkaroon din ako ng magulang. No? So, yung magulang ko dito is, kung pagtitiis rin lang, especially my mother, is ako. Tumanda na kami. Talaga namang super tiis sa daddy ko. So, ang kailangan nyo dito talaga is mas maging transparent. Okay, so itong person mo na talaga is some kind of narcissist. No? Actually, she or he also is a empath. So, ang kailangan niya dito is, I mean, talagang parang nagkakaroon talaga ng boundaries sa inyo. Kasi iba yung pananaw niya sa pananaw mo. Hindi kayo magtugma. Maybe meron kang mga, ito kasi yan, ano, for example, especially po sa mga nagkaroon po ng calling. Maybe sabihin natin noon, sabihin natin normal lang ang buhay, like meron kang trabaho, may business ka, mga ganon. Then all of a sudden, bigla ka nag-switch. Hindi naman bigla, pero hindi yung unti-unti nag-switch ka na nagkaroon ka kasi ng calling. So meron kang maybe some of you is imbis na magtrabaho, I mean sa mga companies is pinili mo maging tarot reader. Kasi yun yung calling mo. Yung iba naman po sa inyo is ang calling is to be a healer. So mas priority mo yun kasi you're connected to God. And dito siguro yung wala kang grow before no, sa company na mga pinupuntahan mo. And kasi nga, hindi naman yun ang para sa'yo. Parang pinagbigyan ka lang ni God, no? Na sige lang, mag-push ka, magtrabaho ka. Pero darating ang time, ako naman, sa akin ka naman mag-work. Kasi I choose you. Ako naman. So, andito yung, iba-iba naman po pamamaraan. Meron po nagiging public speaker, meron po nagiging guru, spiritual guru or teacher. Marami po eh. Like nga, katulad ko po, a healer or a tarot reader, mga ganon. Mentor, may ganon po. Depende po yan sa ipagkakalob sa inyo ng Panginoon. So, andito yung parang hindi kayo magkaintindihan. And itong person mo, hindi niya matanggap na ang pinili mo is yung task or mission na binigay sa ng Panginoon. No? So, parang, maybe hindi siya proud, mga tipong ganon. So, andito yung, hindi niya na matanggap for now. Pero I know for sure, soon, maybe for some of you dito, walang support na nakukuha. Especially po pag bigla kayo nag-switch pa nga ganito. Uh, iba po. Iba po, iba po yung mga paniniwala ng iba. Iba naman po yung iba naman po mag-asawa sa gusto to support. Sa couple, as a couple, auto support pagka nag-switch ka ganito. Iba naman po, dead ma lang. Andun ka sa dead ma lang. Okay? And still, andito naman yung talagang gusto ka niya. Mahal ka naman niya. Nga lang talagang parang until now, hindi pa nagsisink in sa kanya na ikaw is ganyan na. But in time, no, kaya nga sabi ko sa inyo, you need to spend together talaga. Clock. Yes, it's talagang clock. As in clock, literal. Sabi ko nga, kailangan naman time. Huwag nyo i-rush. Huwag nyo i-rush yung person ninyo na tanggapin po agad-agad kayo. Especially po kung kayo kauumpisa pa lang sa paggagamot, sa pagiging tarot reader, and nandito yung give up nyo yung malaking offer sa inyo sa company, or andito yung graduate naman kayo ng college, pero plus, pinili nyo po ito. No? Actually, ang mga manggagamot po ngayon, ako po, graduate din po ako ng college. So, hindi naman po lahat, I mean, kung noon para po ang mga manggagamot, galing po mga probinsya, mga ganyan, mga farmers, mga ganyan. Ngayon po kasi hindi. Mas may mga aral po ngayon. Mga nakagraduate na po sa lang po na-awaken. Sa lang po nalaman na talagang ang kanila po, ang ano pala namin is ganito. No? Ang life purpose po pala. So it's not too late. Yun nga lang po yung iba, like mga nagpaparinig po sa akin na late na lang po nagkaroon ng calling, dito na lang po na awakening. So dito po yung sabi ko, huwag mo na i-give up na yung trabaho mo. Huwag ka muna mag-focus. Lalo na kung halimbawa, single mom, single dad. So wag muna. Parang kapain mo muna kasi sayang. Kasi sa totoo lang, sa mga ganito, syempre po, hindi naman sa dami po ng tarot readers, sa dami rin po ng healer, hindi naman po talaga consistent yung ano dito, yung income. On-off, on-off po.
So, ang kailangan po dito is talagang hangga't maaari, mag-business or may work. No? And balansehin po. Kailangan din po natin, ito kasi to serve God, no? And to help people. So, dapat po balanse po tayo. Na kung may magpapagamot po, kailangan niyo pong gamutin. Kahit na after work, kung po sabihin, pagod po, tayo magtrabaho. Sa ganito na lang. Well, kailangan po hawakan niyo po yun. Ako nga po, pagka nagdadasal dito at may dumating ng pasyente, tigil po ang gagamot ko. Tigil lang ang pagdarasal ko eh. Haharapin ko sila. Gagamutin ko. Ganun po. Naiistorbo man po, pero dapat tayo magagawa, lang naman pauwiin ko. Di ba? Siyempre po iba po yung pakiramdam talaga na may atake sa katawan, lalo na spiritual. Hindi makahinga, hindi halos hikain na, hindi na maibuluktot ang tuhod, hindi na makalakad. Paano ko pauwiin mo? Makikita mo dito, hirap na hirap bumaba, yung mga ganun. So, kahit pa may ginagawa ako, kahit especially kahit po dasal, no, kahit po dasal yan, nagkakarga ako sa sarili ko, kailangan ko pong harapin yun. So, balik na lang po ulit ako. Ganun lang po. Okay? So, so actually, this is a really parang sugal. Sinusugal mo yung sarili mo sa person. Ando na ako sa point na talagang ang nararamdaman mo dito is super pagtitiis. Parang lagpas pa hanggang langit ang iyong pagtitiis. Ganun ba nun? Mga ganun. Okay? So, ang akin is, sundin mo na lang yung payo ko na ayain mo ang jowa mo, ang iyong labi dudes, o na pasyal mo naman ako. Pasyal mo naman ako kahit sa ano lang, sa kanto. Or sa park. No? Pasyal mo naman ako. Kumain tayo ng scramble, kumain tayong kwek-kwek, no? Mag-ano tayo, ang tawag doon, basta, mga ganun, mga street foods, no? Then, usap tayo. Ano? And, tingnan mo kung ano magiging outcome. Okay? So, that's your reading for today. And sa mga nakaresonate po at gusto po makaredy, no? For confirmation or more clarity, andyan po sa description box ang aking contact details. Chat lang po. Maraming salamat po and God bless you all time.